Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Mas marami kang alam kaysa kay Cabral. Mariing iginiit ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor na mas malawak ang kaalaman at akses ni Amina Pangandaman, dating kalihim ng Department of Budget and Management, kumpara sa yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral pagdating sa umano'y budget insertion sa loob ng gobyerno. Ayon kay Defensor, kung may alam si Cabral sa mga nagaganap sa DPWH, mas marami umano ang alam ng DBM Secretary dahil ang DBM ang may hawak ng master list ng mga budget insertion sa buong pambansang pamahalaan, kabilang na ang tunay na allocable ceilings ng mga ahensya. Sabi niya, alam ni Yusek Cabral ang mga nangyayari sa loob ng DPWH. Mas marami ang alam ninyo. Kay Amina Pangandaman. Dagdag pa niya, alam umano ni Pangandaman kung sino-sino ang mga nagpasok ng pundo hindi lamang sa DPWH kundi maging sa DOH, DSWD at iba pang ahensya. At giit ni Defensor, mas malinaw na batayan ang mga inilantad. Sabi niya, and you know that Leandro Levistes disclosures are accurate. Ayon pa sa dating mambabatas, hindi kumilos ang mga magkakahiwalay. Hindi kumilos ng magkakahiwalay ang mga kongresista, senador, cabinet officials at mga kontratista. Sa halip, dumaan umano ang follow-up at koordinasyon sa DPWH, sa DBM. Isang bagay na niya nakatala sa mga record. Para kay Defensor, sa ganitong antas ng kaalaman at akses, hindi na katanggap-tanggap ang pananahimik. Aniya, ang katahimikan ay hindi plausible deniability, kundi indikasyon ng pakikilahok. Tinabla rin niya ang posibleng depensa ng akademikong kredensyal o professional na reputasyon, giit na hindi ito binubura ng kaalaman, akses at pananagutan. Sa huli, malinaw ang hamon kung itinatanggi ang pagkakasangkot, sabihin ito ng hayagan at humarap sa masusing investigasyon. Kung hindi, ayon kay Defensor, ang kasaysayan at kalaunan ang batas ang huhusga. So, agree ako dito sa pahayag ni Mike Defensor na mas maraming alam itong si dating Secretary Amina Pangandaman. Ang tanong, handa na ba siyang isiwalat ang kanyang nalalaman? Yung silang dalawang nasibak, Secretary Pangandaman and E.S. Bersamin, handa ba silang ihayag ang totoong nangyari o they will remain tahimik na lang? Sana nga magkaroon sila ng tapang ng loob, konsensya para magsalita. Katulad ba ni Saldico? Bago siya nagtago, ngayon hindi na nila mahagilap kung nasaan, nagsalita pa siya. At ako, kahit galit ako kay Saldico nung una dahil isa siya sa mga mastermind, ngayon nabawasan ang galit ko sa kanya dahil naglahad siya ng alam niyang katotohanan at ako pinapaniwalaan ko ang karamihan ng kanyang mga pasabog. So nung hindi pa nagsasalita itong si Saldico, ang Marcos administration, walang galaw, hindi nila kinakancel ang passport, wala lang. At nung nagsalita na siya, ayun, rumesbak ang Marcos administration, inisyuhan ng warrant of arrest at ngayon hinahanap na. So, ang
Tanong, hihintayin pa ba ni na Secretary Pangandaman at Lucas Bersamin na sila ay gigipitin ng gobyernong ito? Lalo na ngayon na nagpayag si Senator Lacson na paiimbestigahan niya ang 5 cabinet members na kasama sa allocables ng DPWH. So, pinangalanan niya na yung dalawa Secretary Bunuan. Mayroong ES. Although hindi nakalagay sino yung ES. Kaya lang, nag-iisa man lang ang ES sa Malacanang. So, may 3 pa. Pangandaman, meron din ba siya? At sino pa yung dalawa? Ito, pag matuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee at patatawag itong mga cabinet members na ito, baka lalong bubulusok ang rating ng Pangulong Marcos Sr. Lalong magagalit ang taong bayan sa kanyang I don't know, dalawa lang yan, either complicity or incompetence. Itong pangyayaring ito, budget insertion in the terms of billions. Kung walang kaalam-alam ang Pangulo, di inkompetensya. Mahina talaga siyang leader. Kaya tama si Tatay Digong nung winarningan tayo na he is a weak leader. Ngayon, realize natin tama si Tatay Digong, weak leader siya. So, yun, incompetence. Or complicity. Kasama rin siya. May alam niya, kailang pinabayaan lang niya. So, lumalabas ngayon na we're now having the worst administration, worst. Itong Marcos Jr. administration, pinaka-worst sa lahat. Akala ko worst president na noon yung mag-inang Aquino, Cory Aquino and Noynoy Aquino, at iba. Mas worst itong Marcos Jr. administration dahil itong talamak na korupsyon, unparalleled, never in history na nangyari itong ganitong katalamak ng korupsyon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mauna ni ang iyang balay. So mauna ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan na mo Ugero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot Mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inanin nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So ngano man sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya pa ito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. So naa pa ka estudyante? Naa. Pila ka bukang yung estudyante? Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na ipiskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud. Oo. Tungod sa kalisod. Ang isa grade 11. So lisod gyud. Sa kuan. Sa allowance sa atong estudyante. Oo.
Ay dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo alisin nga maayuhan na gid mo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo, salamat salamat kayo. sa Ginoo.